meron pong proposal si Senator Bato sa Senado na magsabatas ng katulad ng sa United States na US Member Service Protection Act na ipinagbabawal ang kahit anong ahensya, korte sa United States, no, both at the national federal level at local level na makipag-cooperate sa ICC. Unang-una, ano ba muna yung ICC? Yung ICC po ay isang korte na itinatag ng mga bansa by treaty para matugunan yung mga mass atrocities na nangyayari sa mga bansa. Halimbawa, yung former Yugoslavia, yung Rwanda, yung bang nagkaroon ng breakdown ng society at nagkaroon ng dahas, no? Violence, mass murder, genocide, yung mga malalaking krimen na yan. Bakit takot na takot si Bato sa ICC? Kasi nasampahan ng kaso yung mga official ng Duterte administration at kasama ata siya dun sa mga accused, no, na part of the mass murders that occurred during the Duterte administration. Okay. So ano yung implication nung batas sa US tungkol sa US government and the ICC? Well, yung US naman kasi is not a member of the ICC. So tingin nila, the ICC should not be participating o hindi sila dapat nakikialam sa mga Amerikano dahil hindi naman sila partido dito sa treaty na nabanggit natin. So yung premise ng batas ay applicable sa United States dahil ang United States ay hindi miyembro ng ICC. Yes. In the case of the Philippines, umalis tayo sa ICC nung panahon ni Pangulong Duterte. Tama? Totoo po yan. Pero paano mong i-assert na nag-apply pa rin sa atin or medyo walang sense tong pinopropose ni Bato? Yung kasing sinabi ng Supreme Court dun sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano ay bagamat nakapag-withdraw ang bansang Pilipinas mula sa ICC, meron pa rin jurisdiction yung ICC over offenses na nag-commit bago tayo officially nag-withdraw. So kaya hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin yung ICC dito sa kaso ng versus yung mga Duterte at yung kanyang administration. So in effect, kahit umalis tayo ng panahon ni Duterte, yung mga kaso, issues, yung mga concerns na related sa ICC ay naganap prior to withdrawal ng Pilipinas sa ICC, and therefore may jurisdiction pa rin yung ICC sa mga usapin na to. And therefore walang sense yung sinasabi ni Senator Bato na magkaroon tayo ng batas na nagsasabi na huwag makipagtulungan ng kahit anong ahensya ng gobyerno sa ICC. Dahil wala tayong choice kundi makapagtulungan dahil miyembro tayo ng ICC nung nangyari itong mga atrocities na to. Yes. Tama Tsaka ba? part yan din nung treaty na kahit mag-withdraw ka, hindi ibig sabihin makakatakas ka na So, din hindi mo pwedeng i-erase yung mga nakaraan just because you withdraw your membership from ICC. Okay. Marami yung nagsasabi na ito namang ICC ay para lamang sa mga poor developing countries katulad ng Pilipinas. So, anong take mo dun sa concern na yon? I think kung bigyan natin ng pagkakataon, mapapatunayan natin na walang bias yung ICC. Okay. It just so happens na ngayon kasi yung nakikita nating mga grabing sitwasyon are from these smaller countries. So hindi, it doesn't necessarily mean na iniipit lang natin yung mga hihinang bansa. Baka na isang araw, walang araw, may mga malalaking bansa din na maaring ma-investigate ng ICC. Well, ang take ko dyan is hindi naman yan one country versus another yung pagsali sa ICC ay nagre-reflect ng state ng institutions, political situation, maturity ng institution sa isang bansa. At yung desisyon na sumali sa ICC ay desisyon ng mga mamamayan, desisyon ng mga congressman at senator, mostly senators, no, dahil sa Senate. Nag-concur sila. Sa Senate nagko-concur ng treaty. Para maging bahagi tayo ng ICC na yan. So it's based on a prinsipyo ng isang bansa. Hindi dahil hindi sumali yung isang bansa ay ibig sabihin hindi na natin pinapahalagahan yung mga prinsipyo na ina-uphold ng ICC. So ano ba itong mga prinsipyo yung ina-uphold ng ICC? I think accountability, no? Kasi ang premise nito ay may breakdown doon sa operation ng institutions. Kaya nangangailangan ng tulong
from outside, 'di ba? Mhm. Pinapayagan natin silang pumasok dahil hindi natin mapatunayan na yung ating institutions within the country are operating as they should. May sapat na arguments ba to say that during the time na nangyari yung sinasabing atrocities na kung saan sangkot si dating Pangulong Duterte, pati na rin yung anak niya na si Vice President Sara, si Senator Bongo at si Senator Bato, ay meron tayong dysfunctional institutions at hindi kayang solusyonan ng current judicial system natin yung mga atrocities na nangyari noon? Yung time pa ng Duterte administration, nag-argue na sila that the institutions are in fact working, so hindi kailangan pumasok ng ICC. And these arguments, pinakinggan ito, no? At nag-rule na sila na hindi, we're stepping in because we're not convinced na maayos yung sistema ninyo within the Philippines. Okay, so sa process ng ICC, kasama yung deliberation, kung necessary nga ba na mag-step in yung ICC as an institution, nagkakaroon muna sila ng evaluation. Yes. Kung ibig sabihin, kung meron nga bang breakdown ng institutions or ineffective or nagfe-fail or hindi fair yung judicial system sa isang bansa to handle cases like this involving a president, a former president. Tama ba? Tama po. Yun. So, sa pag-uusap natin na to, ang sinasabi po natin ay walang sense itong sinusulong na batas ni Senator Bato dahil hindi niya maaaring ipagbawal ang cooperation ng mga ahensya ng gobyerno ng ating judicial system sa ICC, lalo na kapag pumasok na ito para imbestigahan at maaaring hulihin, dalhin sa ICC itong mga suspects sa atrocities, lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte. Dahil nga po, nung time na yon na nangyari itong mga krimen na to, ay member pa tayo ng ICC. Sa United States po, pwede itong batas na to dahil hindi naman sila naging membro kahit kailan ng ICC. So, kung interesado po kayo sa mga ganitong discussion, please subscribe to my YouTube channel, Chikahan with Prof. Shelo. Ako po si Prof. Shelo Magno from the UP School of Economics. Ako si Professor Dan Gat Maitan sa UP College of Law. Maraming salamat po.